po ng Diyos. Sabi mo dyan sa katabi mo, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. At alam po natin na sa loob ng isang taon na nagdaan, meron po tayong mga pinagdaanan. Yung iba, dumaan sa mga masalimuot na problema. But you know what? Kahit ano man yung pagdaanan natin, tandaan po natin, hindi po nagbago ang kabutihan ng Diyos. Yun yung palagi po nating ilagay sa atin pong mga isip, sa atin pong mga puso. That God is good all the time. Amen. Dito po sa aklat po ng Deuteronomy, bago po mag-close ito pong aklat na ito, meron pong word si Lord para kay Moses sa mga Israelites people in Joshua. Yun pong susunod na magiging leader. From beginning verse 1, sabi po niya, when Moses had finished giving this instruction to all the people of Israel, he said, I am now 120 years old. Wow. Somebody say, wow. See? Mapapawaw ka kasi si Moses during those times, 120 years old na siya. Pero yun na po yung pong last year ng kanyang buhay, 120 years old. Kasi sabi ng Diyos, i-uuwi na kita. Actually, pag titignan po natin, it is just only a paraphrase. Hindi naman yun, talagang sabi ni Lord, hindi na siya pinapapasok ni Lord sa promised land. You know what? Meron po kasing nagawa si Moses nung time na yun. Ano yung kanyang nagawa? He disobeyed God because of his uncontrolled anger. Yeah? Nung time na yun, sabi ni Lord sa kanya, kasi yung mga tao ay uhaw na uhaw, walang mainom na tubig. Nag-complain sila kay Moses. Sabi ni Lord kay Moses, kausapin mo yung bato at yung bato magbibigay ng tubig. Yeah? Kasi yung nakabasa nun. See? And you know what? Sa galit na ni Moses, hindi na niya makontrol yung kanyang sarili. Kinuha niya yung baston niya, hinampas niya yung bato. Ano pong nangyari? Nagbigay po ng tubig. But doon sa case na yon, ang Diyos ay nagalit kay Moses. Kaya sabi ni Lord kay Moses, Moses, hindi ka makakapasok ng promised land. So yun po ang naging dahilan kayo. 120 years. But you know what? For 120 years, ang lakas ni Moses hindi nagbago. Hallelujah. Dinideklara ko yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung kahit tayo po ay nagkakaedad, hindi nagbabago yung kalakasan natin because the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Amen. Si Lord ang kalakasan ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Sa Lord, sabi niya, the Lord has told me, you will not cross the Jordan River. But the Lord your God himself will cross over ahead of you. He will destroy the nations living there, and you will take possessions of their land. Joshua will lead you across the river, just as the Lord promised. Itong sabi ni Lord, the Israelites through the leadership of Joshua, they will cross over the Jordan River. Somebody say cross over. Yun pong pag-uusapan natin sa umagang ito. Somebody say cross over. Alam niyo sa totoo lang, ang dami po natin pinagdaanan, may mga kasama po tayo na hindi na po naka-cross over. Hallelujah. Hindi na po nila nalagpasan yung 2024, 2023. Meron pong mga nangyari. Alam nyo, napakasarap isipin na tayo pa ay nandito at marami po tayong ipagpapasalamat sa Diyos, right? Alam nyo, napakahalaga na bawat araw, every time that you wake up in the morning, you say, Lord, thank you, Lord, for a new day. Thank you, Lord, for the blessing called life. Amen. Kasi hindi natin alam pag natulog ka. Diba? Alam mo bang mangyayari pag tulog ka, Benji? Oh, diba? Hindi mo talaga alam pag tulog ka kung anong mangyayari. At hindi mo rin alam kung magigising ka pa. That's why every time we wake up in the morning, it is God's grace.
Hallelujah. Kaya dapat lang talaga nagpapasalamat tayo sa Panginoon. For 2024, alam natin, ang dami nating pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Pero bakit yung iba parang ang lungkot sa umagang ito? Yeah? Parang wala yata kung may isip na ipagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. You know what? Kahit kung tayo man ay nawalan, kung ano man nawala sa atin, we have many things na kung saan ipagpapasalamat sa Diyos. See? Hallelujah. Your life, your family, everything that you had this morning, dapat po nating ipagpasalamat sa Diyos. See? Sabi ng Panginoon, the Lord will hand over to you the people who live there, and you must deal with them as I have commanded you. So be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them, for the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Alam niyo, ito yung napakasarap sa promise ni Lord eh. Sabi ni Lord kay Moses, the Lord will go personally with you. Amen. Dinideklara ko yan sa taong ito. The Lord will go with us personally. Hallelujah. The Lord will go with us personally. Hallelujah. Yung buong buwan ng January, the Lord will be with you personally. He will go ahead of you. Alam mo ba yung iba yung kasama mo ang Diyos kaysa nangunguna ang Diyos? Maganda palagi kasama natin ang Diyos, pero masarap na si Lord nauuna palagi sa buhay natin. You know what? Pag si Lord nangunguna sa buhay natin, God is clearing out. Alam mo ba yung sa daraanan mo, nililinis ni Lord. Kaya sabi ni Lord sa kanila, lahat ng mga nandyan na sagabal sa inyong promise land, tatanggalin ko sila, sabi ni Lord. Hello? Every hindrances for your success. Hallelujah. This year 2025, dinideklara ko, sabi ni Lord, tatanggalin niya. Hallelujah. Yung mga promosyon mo na merong mga hadlang, aalisin ng Diyos. Hallelujah. Yan, lahat ng mga sagabal, sabi ni Lord, because God has promised this people this land. Hallelujah. At napakasarap isipin, sabi niya, be strong. Somebody say, be strong. Hallelujah. Yung tayo po ay palaging nagpapalakas. Hallelujah. Yung palagi po tayong malakas. Hindi yung nangihina tayo palagi. Nais ni Lord para sa atin, malakas tayo kahit tingin mo sa sarili mo parang hina ka. But you need to be strong in the Lord. Hallelujah. Sabi niya, and be very courageous. You know what? 2 beses na inulit po ni Lord yan. Sabi niya, verse 7, then Moses called for Joshua and all Israel watched. Sabi niya, he said to him, be strong and courageous, for you will lead these people into the land that the Lord swore to their ancestor he would give them. You are the one who will divide it among them as their grants of land. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will never, sabi niya, He will neither fail you nor abandon you. Wow, it's a very, alam mo ba, very strong promise from the Lord. Sabi ni Lord, He will neither fail you. Woo, hallelujah. Parang minsan, alam mo ba yung time na nagkaroon ka ng frustration sa buhay? Looking back doon sa mga time na may mga frustration tayo. Yeah, sino dito walang frustration? Pwede nang umuwi. Yeah? Kasi yung word ni Lord, para lang po ito sa mga may frustration sa buhay. Kaya kung wala kang frustration sa buhay mo, pwede ka nang umuwi sa bahay at matulog. Yeah? Hallelujah. But if you have experienced frustration in your life, this word is for you. Hallelujah. Hindi po ibig sabihin nagkaroon ka ng frustration sa buhay, God has failed you. God never failed us. Yan yung promise ni Lord. He did not only give this word to the Israelite people, but for us this morning, ibinibigay ng Diyos itong pangako niyang ito na hindi kailanman mag-fail yung promise ni Lord sa buhay natin. And always remember, hallelujah, God will never abandon us.
in whatever situation na meron ka sa buhay, sasabihin ko sa iyo, kasama mo palagi si Lord. Amen. Pwede bang palakpakan po natin ang Diyos kung naniniwala kang kasama mo si Lord sa buhay mo. Hallelujah. Alam mo yung talagang para sa Kanya yung kapurihan at kaluwalhatian sa umagang ito. See, babalikan po natin, reflecting on the journey, hallelujah, doon sa nakaraang taon sa buhay natin, we have so many things to be grateful to the Lord. Amen. Marami po tayong ipagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Number one, alam po natin that God is a sovereign God sa buhay natin. He knows what He is doing. Alam niya, ano man yung pinagdadaanan mo, alam ni Lord yan. Ang yung problema mo, alam ni Lord yan. Hallelujah. But you know, sometimes si Lord, inaantay niya tayo. Hallelujah. Nasabihin natin, Lord, hindi ko kaya ito. Kaya sometimes pag hindi mo kaya, parang pinipilit mo na kayanin. No. Pag alam mo na hindi mo kaya, you need to tell God, Lord, hindi ko na kaya ito. We need to be honest before the Lord. Although alam ni Lord yung heart natin, alam ni Lord yung nararamdaman natin. Hallelujah. Pero dapat din na maging alam mo yung sinasabi mo sa Kanya kung ano yung nararamdaman mo. See? Bakit? Kasi si Lord, nais niya na maramdaman din niya sa buhay natin na siya yung tatay natin. Gusto ni Lord na kung saan every details, every problems, even yung maliit na problema na meron tayo, sinasabi natin kay Lord, ito yung problema ko. Hello? Nabasted ako. Yung mga ganun lang, simple lang na bagay na, Lord, gusto kong umiyak. Di ba? Yung bang gusto mong umiyak pero pinipigilan mo. But you know what? Si Lord, inaantay tayo ni Lord. Yeah. Minsan kahit doon sa mga maliit na bagay na yon, gusto ni Lord umiyak tayo sa Kanya. Hindi lang doon sa mga mabibigat na sitwasyon na buhay natin. God is just waiting. Somebody say, God is just waiting. Hallelujah. And a gratitude for God's faithfulness. Hello? Yung tayo po ay nagpapasalamat palagi sa katapatan ng ating Diyos. Sabi nga ni David, hallelujah, bless the Lord, O my soul. Sabi niya, anyon sa Psalms 103. Sabi niya, bless the Lord, all my soul, and forget not all His benefits towards me. God has many benefits in our life. Hello? Hallelujah. Sabi ni David, who forgiveth all thy sins. Pinatawad ni Lord lahat ng kasalanan natin. Amen. Yung gagawin mo palang kasalanan, Rinso, pinatawad na ni Lord. Ano ba yun? Di mo pa nagagawa, gagawin mo palang pinatawad ka na niya. Kaya maamis ka sa, alam mo yung grabe si Lord, who forgiveth all thy sins. Pag sinabing all, hindi lang yung nakaraang kasalanan mo. Hallelujah. Yung gagawin mong kasalanan, binayaran na ni Lord at pinatawad ka na niya. Yes, say to the Lord, Lord, thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord, for forgiving me. Hindi lang yun, sabi niya, He forgiveth all my sins and heals all my diseases. Not just some. Hallelujah. Not just an ordinary sickness, but all. Somebody say all. Lahat, sabi ni David, walang pinapalampas si Lord. That's why I believe, hallelujah, anumang karamdaman meron tayo, hallelujah, just we keep on declaring, we are healed. Amen. Hallelujah. For life, for provision, hallelujah, for everything na meron na kung saan naranasan natin sa ating Panginoon. Hallelujah. And we thank God. Hallelujah. Alam niyo po ba, lalo na doon sa mga tatay, hallelujah, ito po, dahil bagong taon po tayo, sino dito may New Year's resolution? Di ba? Puro New Year's resolution pagdating ng, alam niyo, first quarter, wala na. Di ba? Hallelujah. Alam niyo, sa mga tatay,
Ito po ang dapat na makita sa atin. Be a spiritual leaders in your home. Amen. Amen ba yun mga tatay? Hallelujah. Be a spiritual leaders in our home. We have to model. Kinakailangan minomodel natin yung, alam nyo, integridad ng isang tatay. Hello? Kasi yung mga anak pagdating ng araw, yan yung tatay ko, yung ipagmamalaki ka niya. Hindi dahil palagi kang nakikipag-away at yung kakaaway mo talagang puro bagsak ha. Hello? Kasi meron mga ganun yung talagang ang galing sumuntok, yung tatay ko, lahat ng kalaban niya bagsak. O, di ba? Gagayahin ko siya. May mga ganun. Pero, yung pagmamalaki ka niya na kahit, alam mo ba yung parang inaagrabyado ka na, pero ayaw mo pa rin makipag-away. Hello? Yun yung magandang tularan. Kahit, alam mo ba yung sagad-sagad na yung galit, pero you can still control yourself na ayaw mo makipag-away. See? Be a model. Para yung anak niyo, lalakas siya, kahit hindi mo sabihin, anak, huwag kang makipag-away. Nakikita niya sa'yo, anak, huwag kang makikipag-inuman ha. Tapos andun ka naman, nakaupo. Di ba? Hallelujah. Trusting God for wisdom and favor. See? And sa mga nanay, embrace your God-given rules with grace and strength. Hallelujah. Sabi nga nila, yung mga nanay ay mga ilaw ng tahanan. May mga nanay, may silaw daglon si silaw. Yeah? Aramarom makuyap, katong pati aramay anak da, ang gapoy liwawa. Hello? Pati pa nagbilay ang bilungot. Di ba? Naikal sa may, alam niyo ba naaalis yung, anong tawag dito, yung tingin nila sa atin na tayo mga Kristiyano, nawawala. See, mga nanay, kinakailangan na nagliliwanag yung ating mga ilawan sa ating mga tahanan. Amen ba yun? Hallelujah. And for every family, we have to strengthen the family altar with regular prayer, worship, and Bible reading or study. See, kinakailangan meron yun. Because alam po natin yan na pag ang pamilya, sabi niya, see, prays together, stays together. So kung hindi lang nananalangin, kaya nga si Lord, sabi niya sa mga Israelites, see, kahit sa inyong alam niyo yung sa daan, sabi niya, pinag-uusapan yung kabutihan ng Diyos, yung salita ng Diyos. That's why, sa panahon ni Moses, ang mga Israelites, halos memoryado po nila yung Book of Moses. Kasi araw-araw yan, pinag-uusapan ng mga pamilya yan. Hallelujah. Bago kayo matulog, at saka pag kayo gigising, sabi niya, pinag-uusapan nila yung kabutihan ng Diyos. Amin ba yun? Hallelujah. For students, meron bang mga estudyante dito? Parang wala na, no? Ay, meron pa. Hallelujah. Sa mga estudyante, resolve to be diligent in your studies. Hallelujah. Yung bang hindi lang pakitang gilas, di ba? Talagang pakita ninyo for the glory of God. Hallelujah. That you are a Christian student. Amen. Mga Kristiyanong estudyante, trusting God for your academic excellence. Choose godly friendship. Amen. Piliin natin yung mga kaibigan natin. Hallelujah. Hindi lang basta kaibigan. Yung kaibigan na dadalhin ka niya sa mabuting buhay. Hallelujah. Hindi yung mapapariwara yung buhay mo. Hallelujah. At sa mga may trabaho, work with excellence. Hello? Hindi yung pagwala si boss, di ba? Wala na si boss natin. Di ba? Hallelujah. Sabi ni Lord, mayroon mo lang nakakakita sa inyo. Hallelujah. May CCTV. Hallelujah. Diba? Hindi mo alam, meron pa nakakakita sa iyo. Yung CCTV ni Lord. Hallelujah. Isang araw pag-harap mo kay Lord, sakita niya sa iyo. Ito ka nung nagtatrabaho ka. Di ba? ang dami mong see? Mga ginagawang kabulastugan, sabi ni Lord. Hallelujah. We thank God being a Christian this morning. Alam po natin na we're doing our
our job well done. Because we're believing that someday, when we face God, we can hear that words from Him. Amen. Yung sasabihin ni Lord sa iyo na yung bang hindi ka nahihiya, sasabihin ni Lord, well done, good and faithful servant. Hallelujah. Yun yung napakasarap na marinig po natin. Kasi pag iba yung narinig mo, sasabihin ni Lord, hello, naku po, ano po yun? Ibang usapin po yun pag sinabi ni Lord, I do not know you. Okay? That would be a very embarrassing moment of your life. Hallelujah. Hindi po yun ang maririnig po natin. See? We have to thank God. Hallelujah. 2025 is another year. We cross over. Amen. Hallelujah. Sabi ni Moses, pakita natin dito, number 1, God Himself will cross over ahead of us. Hallelujah. Si Lord mismo, hindi lang tayo sasamahan ni Lord, pangungunahan niya tayo. At ang sabi ni Lord sa mga Israelites, lahat ng mga nakatira doon, pagtatanggalin ko sila. O, di ba? Hallelujah. Alam mo yung very confident ka na, hallelujah, ito yung Diyos naranasan na nila. For how many years, naranasan nila si Lord na nung sinabi ni Lord sa kanila, yung mga tao na yan na nagpahirap sa inyo, parurusahan ko din sila. And God, anong ginawa ni Lord? Tinupad ni Lord yung kanyang pangako niya. Hallelujah. Si Lord tumutupad siya sa kanyang pangako. When God promised, He will go ahead of us. Siya mismo. Ibig sabihin, pag nanguna si Lord, itatawid niya tayo. Wala yata akong kausap dito. Hindi ka lang itatawid ni Lord. Bakit ka itatawid ni Lord? Meron ka kasing pagdadalhan. May pagdadalhan si Lord sa iyo. Anong pagdadalhan ni Lord sa iyo? It is God's promise. Yung pangako ni Lord, their inheritance. Hallelujah. Ako'y naniniwala kung bakit ka nakatawid ng 2025. Merong inheritance si Lord para sa iyo sa taong ito. Hallelujah. Dinideklara ko yan, yung hindi mo maubos, maisip na gagawin ng Diyos, gagawin ni Lord sa taong ito ng 2025. There are unexpected blessings. Hallelujah. Favor na mararanasan mo sa taong ito ng 2025. Hallelujah. Bakit? Kasi si Lord may pangako siya sa iyo. Hindi lang pangako ni Lord sa mga Israelites people, para sa iyo ito. You need to take this word as God is telling you this morning. Hallelujah. Parang sinasabi ni Lord sa iyo sa araw na ito. Hallelujah. May mga, alam mo, sabi ni Joshua, ay sabi ni Lord kay Joshua, you need to divide this land for the Israelites people. Hallelujah. Alam mo yung hindi yung palagi tayong nagpre-pray, Lord, matagal ko nang inaantay ito. Hallelujah. But I'm telling you this morning, yung inaantay mo, inaantay ka din niya. Wala yata akong kausap sa umagang ito. Hallelujah. If you are waiting for your promotion, promotion is waiting for you this year 2025. Hallelujah. Increase is waiting for you. What you need to do is go before God. Hallelujah. And grab what is yours. Kunin mo yung para sa'yo. Be like, alam mo yung prodigal son? Even though he's a prodigal son, and yet, he knows what is belong to him. Kaya sabi niya sa tatay niya, give me my portion. Hallelujah. And your portion is waiting for you this year, 2025. Get your portion to your Heavenly Father. Hallelujah. That's the very reason why. Sabi ng salita natin, God Himself will cross over ahead of you. Kasi piniprepare ni Lord yung para sa iyo.
Hallelujah. Yung miracle, yung healing. Hallelujah. Yung bagay na kung saan sabi mo kay Lord, nung mga tagal-tagal na meron kang in-expect kay Lord, sabi ni Lord, hallelujah, it's just waiting for you this year 2025. Hallelujah. Kanino kaya yon? Hallelujah. Sabi po niya, the Lord will go ahead of us this whole month of January. This coming February, hallelujah. The Lord, hallelujah, will go ahead of us the whole year 2025. Hallelujah. Sasamahan tayo at pangungunahan tayo ng Diyos. See, in Joshua chapter 3, beginning verse 3, sabi niya, giving this instruction to the people, sabi niya, when you see the Levitical priest carrying the ark of the covenant of the Lord your God, move out from your positions and follow them. Hallelujah. Anong sabi ni Lord? Move out from where you are. Hallelujah. Dinideklara ko yan sa inyo. Move out from where you are. Huwag kang may stuck sa sitwasyon na yan ng buhay mo. God has something best for you this year 2025. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, move out from where you are. Hallelujah. Meron nang inihanda si Lord para sa iyo, kapatid. Hallelujah. Dito po sa aklat po ng Deuteronomy, sabi niya, but the Lord your God himself will cross over ahead of you. He will destroy the nations living there, and you will take possessions of their land. Hallelujah. Sabi niya, the Lord will destroy the nations living in the land just as He destroyed Sihon and Og, the kings of the Amorite. The Lord will hand over to you the people who live there, and you must deal with them as I have commanded you. So be strong and courageous. See? Hallelujah. Si Lord, pag nauna siya, i-clear out niya yung dadaanan mo. Tatanggalin niya lahat yung mga nakaposition dyan na humahad lang sa'yo. Hallelujah. Every walls, hallelujah, will come down. Hallelujah. Bakit? Patataobin sila ni Lord para sa'yo, para ikaw ay makatawid, para maranasan mo, hallelujah, ang kabutihan ng Diyos sa taong 2025. Hallelujah. And God is an amazing God. Number 2, sabi po niya dito, sanctify yourself. See? We have to sanctify ourselves. We need to be clean before God. Hallelujah. The word sanctify means to set apart. See? Sabi ni Lord, set yourself apart. Hallelujah. Kahit hanggang sa, alam nyo, even in the last book of the Revelation, sabi, come out of her, my people. Why? We're being set apart for God's purpose. Hallelujah. Do not defile yourself with the things of this world. Hallelujah. Bakit? Lahat ng bagay na pinagnanasan ng tao sa mundong ito, lilipas lahat ng ito. Pati ang nararamdaman mo, lilipas yan. Hello? Hallelujah. Alam mo yung meron kang tao na kung saan talagang minsan may mga obsess. Right? Obsess ang tawag doon na hanggat maaari makuha nila yung gusto nila. Di ba? Yung tao, yung babae, yung lalaki. That's an obsession. At ayaw ni Lord na maging ganun po tayo. Hallelujah. Alam nyo, mas masarap isipin, na gamitin natin yung word na obsession pagdating sa salita ng Diyos. Mas maganda yun. Hello? Hallelujah. Bakit yan yung nais ng Diyos sa atin? Hallelujah. Sanctify ourselves. Sabi niya dito in verse 4, since you have never traveled this way before, they will guide you. Stay about half a mile behind, keeping a clear distance between you and the ark. Make sure you don't come any closer. Then Joshua told the people, purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Hallelujah. Alam niyo, bago po mag-display si Lord, hallelujah, ng mga bagay na kamangha-mangha sa buhay ni Joshua and to the Israelites people, sabi ni Lord, sanctify yourself.
Purify yourself. Hallelujah. Sinong gusto dito maranasan niya si Lord sa taong 2025? Hallelujah. Huwag po nating kakalimutan. Hallelujah. Patuloy tayo na kung saan magpalinis sa Diyos. Amen. Sa taong ito, tandaan po natin, si Lord kailanman hindi magmimintis yung kanyang salita. Tiyakin po natin na tama yung puso natin. Amen. Hallelujah. Tiyakin po natin na tama yung puso natin. Hallelujah. Sanctify yourself, sabi ni Lord sa kanila. And tomorrow God will do great wonders among you. In the morning, sabi niya, Joshua said to the priest, lift up the ark of the covenant and lead the people across the river. And so they started out and went ahead of the people. Ito po yung pinapakita sa atin. Hallelujah. Because the Levitical priest, they were the one carrying the Ark of the Covenant, which symbolizing the presence of God. Anong sabi niya? Nauuna palagi. Make sure in your life, hindi pangalawa si Lord. Amen. Hallelujah. Nauuna pa yung career mo, nauuna pa yung boyfriend mo, yung girlfriend mo. Si Lord ang nauuna. Hallelujah. Don't get me wrong. Hallelujah. Minsan akala natin yung source ng alam mo yung everyday na income mo, akala mo yung source yung work mo. It's not your work. It is God's provision. Hallelujah. Dahil darating yung araw, tingnan po natin ito, darating yung time sa buhay natin. Papapansin po ninyo na may mga men and women of God in the Bible that they experience in their life, dumating sila sa point, sad sila, yung dumating sila sa point na wala silang may pagmamalaki sa Diyos. At doon nila na-acknowledge si Lord sa kanilang mga buhay. Why? God works mightily sa mga sitwasyon ng kanilang mga buhay. Dito po ako magtatapos sa huli. Sabi niya, seek God always in your life. Not just the moment that you need God, you will only seek Him. Seek Him always. There was a man in the Bible, pangalan po niya ay Jacob. Kilala po natin ito. Twice, naniloko niya yung kanyang kapatid. Kaya siya tumakas ng napakatagal na panahon na nirahan doon sa bahay ng kanyang tiyuhin, ang pangalan ay Laban. Doon siya nagkaroon ng pamilya. Hanggang sa maisipan po niyang bumalik, pero natatakot siya dahil sa kanyang ginawa sa kanyang panganay na kapatid, si Esau. Right? On the way, andoon yung kanyang pag-aalinlangan. Daming agam-agam kasi babalik na siya doon sa kanyang kapatid. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Pero sabi niya, doon sa kwento, pinauna niya yung may mga tawag dito, mga servant siya. Dami na niyang na-acquired ng mga kayamanan nung time na yon. Karoon siya ng 2 asawa at pamilya. On his way back home, na itong mga alipin niya na pinuuna niya, nasalubong na nila yung kanyang kapatid na si Esau. At sinabi niya na ganito, ganyan, yung kapatid mo gusto niyang magbalik sa inyong tahanan. At ito nga, nasalubong na nila si Esau at pinabalik yung mga tauhan niya. At ang balita ng mga tauhan ni Jacob, sabi niya, yung kapatid mo, pasalubong sila sa atin. Gusto kang salubungin. Kaya lang, sabi ng kanyang mga lipin, meron siyang kasamang 400 soldiers. Biglang natakot si Jacob. Kasi iniisip niya baka yung kapatid niya maghihiganti sa kanya, patayin siya, patayin lahat sila, pati ang kanyang pamilya. Sino hindi matatakot pag ganon? Na hindi mo pa nare-resolve yung problema, ito yung parating, sasalubong sa'yo. He was so very afraid, hindi lang sa kanyang buhay.
Kaya ang ginawa ni Jacob nung time na yon, pinangkat-pangkat po niya yung kanyang mga kasama. At nung time na yon, pumagit na siya kasi he was just thinking na kapag yung mga nauna, papatayin ng kanyang kapatid, meron pang matitira, baka makatakbo pa sila. Di ba? Napaka ano siya talaga, alam niyo, nag-isip agad siya kung anong gagawin niya. On the night, andoon pa rin yung agam-agam sa kanyang buhay. Nakarating siya sa isang lugar ng tawag sa lugar na yon, na merong ilog, ng tawag sa ilog na yon ay Jabok. It's not a familiar river. Hallelujah, maaring niya yun lang narinig, yung river na yan. On that night, this man, Jacob, hallelujah, na-meet niya si Lord. At ang sabi po ng salita ng Diyos, he wrestled with God. Dito siya nakipagpambuno sa Diyos. And sometimes we use this word wrestled in prayer. Right? Hallelujah. Because pag ang tao na experience po niya na nag-struggle siya, alam mo yung para kang nakikipag-wrestle, nakikipagbuno ka talaga. Yun yung time na kung saan nag-struggle ka sa buhay mo and you need God. Sometimes in your prayer, you are doing, parang nakikipag-wrestling ka sa prayer mo. Hallelujah. There's something groaning inside of you. Yung nakaranas ng ganun. Yung talagang walang lumalabas na salita, walang word na kung saan, kundi puro ungol lang, umiiyak ka lang, para kang nakikipag-wrestling na mag-isa. And you're struggling. Yun yung naranasan po ni Jacob. You know what? Ni Lord sa lugar na yun that called empty. Nagkakaroon kasi yung tubig na yun pag nag-snow. At pag natunaw yung mga snow sa bundok, bumababa, doon dumadaloy at nagkakaroon ng tubig. At nung time na yon, nakarating si Jacob sa lugar na yon, yung river ay empty. Hello? Sometimes, akala natin si Lord sumasagot siya sa mga panalangin natin pag tayo po ay mabuting Kristiyano. We're doing right. We're a good Christians. We are a prayerful Christian. The Lord will bless us. Tama po yun, i-bless tayo ni Lord. But you know what? There were times in our life that we will experience this God's blessing sa buhay natin. Ano yung time na yun? Hallelujah, when we feel empty before the Lord. Alam mo yung mga tao na nakakaranas ng mga matitinding kilos ng Diyos. Ito yung mga tao na sobrang sumadsad yung kanilang mga buhay. Mga taong nawalan, mga Kristiyanong nawalan ng trabaho, hindi alam ang gagawin sa buhay. Mga tao na kung saan, mga Kristiyano, hindi lang mga Kristiyano, even people. Hallelujah. Na grabe yung pinagdadaanan nila sa buhay, they do not know anymore what they are doing. Just like Jacob, hindi na niya alam yung kanyang gagawin ng mga time na yon. You know what? Kasi iniisip niya, papatayin siya ng kanyang kapatid. Hallelujah. And that night, Jacob, he wrestled with God. Hanggang madaling araw, inabot sila. Sabi sa kanya, hallelujah. Kasi ang tawag doon, hallelujah, angel. But that angel is no other than God Himself. Hallelujah. Sabi sa kanya ng kanyang karisling, bitawan mo na ako, bakit? Magmamadaling araw na. Pero sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako i-bless. Sometimes napakadali po nating gumib up. Yung buhay ni Jacob, tinuturo niya sa atin, huwag tayong bumitaw sa Diyos hanggat hindi natin nakukuha yung blessing ni Lord sa buhay natin.
Sabi po ng salita ng Diyos, binalian si Jacob. Alam niyo kung bakit siya binalian? Kasi madalas po itong tumatakas. Hallelujah. Huwag mong antayin na balian ka ni Lord. Sa katatakas mo sa Kanya, takbo ka ng takbo. Amen. Hallelujah. Dito ka tinatawag ni Lord, pero punta ka ng punta doon. There will be a time in your life that you will going back to where God has called you. Kasi doon siya i-bless ni Lord sa lugar na yon. That's why Jacob must to go back to that land, to where God has called them to bless them. Alam mo yung lugar na yun kung saan kapag papalain ng Diyos, kapatid, doon ka rin niya tinatawag. Hello? Sa taong ito, we need to make sure, hallelujah, na kung saan sa buhay natin, sasabihin natin kay Lord, Lord, this time, hindi na ako tatakbo, Lord. I will go straight to where you have called me. Because I know in that place is the place where you're going to bless my life. I want you to stand up with me this morning. Sabi ko, bakit tayo nag-cross over ng 2024 going to 2025? God has something prepared for you this year, 2025. Tandaan mo sa buhay mo, pangungunahan ka ni Lord. Bakit ka pangungunahan ni Lord? To make sure, hallelujah, yung blessing na inihanda niya sa taong 2025, mararanasan mo. Yung favor na inihanda ni Lord para sa iyo. Hallelujah. Pati yung struggle mo, tatanggalin ni Lord. Kasi nung gabing yun, sa buhay ni Jacob, may ginawa ang Diyos. Yung iniisip niya na mali na pag-iigantihan siya ng kanyang kapatid, hindi. Maaaring ganun ang iniisip siguro ni Esau, bakit siya nagdala ng 400 men. Hallelujah, mga soldiers. Pwedeng ganun yung iniisip nito, but you know what? God changed the mind of Esau. Bakit? Nakita niya yung puso ni Jacob. He's going back where God has called him, where God wants him and his family to be blessed. Mag-stay lang po tayo doon. Hallelujah. Tinawag ka sa pamilya mo para i-bless ka ng Diyos kasama ng pamilya mo. Hallelujah. Lead your family before the Lord. Mga pamilya, maranasan natin ang kabutihan ng Diyos sa taong ito ng 2025. The Lord is a good God. Hallelujah. And He wants us to experience His goodness. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Just lift up your hands and say, thank you, Lord. Pinapasalamatan ka namin sa taong 2024. Maaaring may problema kang pinagdaanan, but then, alam mo bang nakarating ka ng 2025? Dahil si Lord, mayroon pang gustong ipagawa sa iyo. May gagawin pa tayo para sa Panginoon. God, we want to give you glory, Lord. We want to give you honor. You are a good God, and you are an unchanging God. Hindi mo lang kami sasamahan, O Diyos, sa taong ito ng 2025. But we believe, Lord, pangungunahan mo kami. Gagabayan mo kami, O Diyos. Hindi mo hahayaan, Panginoon, that the enemy will destroy your plans in our life. That the enemy will hinder, O God, your very plan for this year 2025.
Gaya ng sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, aalisin mo lahat ng sagabal. Hallelujah, para makarating sa promised land yung inyong mga anak. I am praying and I am declaring, oh God, every obstacles, every barriers, every walls, oh God. Hallelujah, Lord. Every mountains, oh Lord God. Sabi mo, Diyos, papatagin po ninyo para lang makadaan ang inyong mga anak. Hallelujah. Kung kaya nyo, Panginoon, na i-divide yung Red Sea, O God. Kung kaya po ninyo na i-divide, O Lord God, yung Jordan River, Lord. I am praying, Lord God, I am declaring, Lord, walang pwedeng humadlang, hallelujah, sa plano mo, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak para mapagpala kami. Maraming salamat po, Diyos, O God. I am declaring, O God, this morning, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, as we, O God, your people, O God, anticipate your promise for this year 2025. Dinideklara ko, Panginoon, O God, with thanksgiving in our heart, with faith and hope, O God. Thank you, Lord. I pray and I declare this year 2025 is our year to shine, is our year to rise, oh God, is our year to divine, hallelujah, to fulfill divine destiny, oh Lord God. Let your favor, oh God, and your very presence will go ahead of us, Lord. And Father, with all our hearts and with all our mind, but say, Lord, thank you, Jesus, for taking good care of our lives, for blessing every family, Lord God, not just providing their needs, oh God, but Lord, I pray this year 2025, let your more than enough blessings, Lord, fill every house and every family, that they may experience your goodness, your abundance, Lord God. I am declaring your words, oh God, that you are our shepherd, and we have all that we need, oh God. From the fullness of your grace, oh Lord God, we receive one blessing after another blessing, Lord God. I declare your favor, your love, your grace, your mercy will follow us all the days of our life. And we will enjoy, oh God, all your goodness all throughout this year 2025, Lord. And we promise you, Lord God, we promise you, Lord, that we will bring back all the glory, all the honor, and all the praises. For you deserve, oh God, you deserve, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. And everybody will say amen and amen. Sige po tayo.